palakpakan naman dyan. I am 8 weeks pregnant. To calculate it, hindi na 9 months ang paghihintay ni Mama para sa kanyang apo. Sigaw pa ni Divina sa mic at gano'n naman ang ginawa ng ibang tao na walang alam sa sitwasyon. Sa mga sandaling yon, tila nakakabingi para kay Hera ang mga palakpakan at hiyawan ng mga tao. Napahikbi siya ng lihim hanggang sa maramdaman niya ang paghawak ni Fatty sa kamay niya. Mas lalo siyang naiiyak nang tingnan ang mukha nitong nakikisimpatya sa sakit ng kanyang kalooban. "Smile, ate." Fatty mouthed and she nodded. Napakahirap. Kailangan niya magpanggap na hindi siya nasasaktan kahit sa totoong buhay parang piniga ang puso niya nang sabihin niya ni Divina. Pwede naman talagang mabuntis sa Divina. Halos nasa 1 buwan pa lang naman silang nagkakakilala ni Draco. Imposibleng di nagtatalik ang dalawa ng mga panahong hindi pa siya binabayaran para maging parausan. Wala na. Napawi na ang kasiyahang nararamdaman niya nang sabihin ni Draco na mahal siya. Mahal pa rin ba kaya siya ni Draco ngayon na magkakaanak na to at sa Divina? Kahit anong gawin, si Divina pa rin ang unang babaeng minahal at siya ay kailan lang naman dumating. Di niya alam kung kakayanin niya ang ganong sitwasyon. Mas mabuti pa sigurong itayo na niya ngayon ang kanyang sarili bilang isang babae at hindi bilang isang bayarang kabit. Nasaktan lalo siya sa kanyang kaisipan. She's also calling herself some names. "Mamaya na tayo umuwi. Pagtiisan mo muna to, ha?" Bulong sa kanya ni Lily. "Ngumiti ka." Ngumiti siya at tumango sa kaibigan. "Magpaalam ka kay Senyora Cordesa pagkatapos si Divina sa drama niya, ha?" Napalunok ang dalaga ng laway at humugot ng malalim na hinga. Kaya niya. Kakayanin niya. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay para matalo siya ng gantong sitwasyon ngayon. Oo, marami na siyang pinagdaanan pero ito ang pinakamasakit sa lahat dahil puso at pagkatao niyang apektado, hindi ang ibang tao, hindi ang kanyang nanay, ang kanyang tatay o sino paman. Siya lang nasasaktan ngayon at wala ng iba pa. Tumikhim siya at tinarap si Fatty. "Uuwi na kami, Fatty. May pasok pa kami bukas." Paalam niya sa teenager na ang lamlam ng mga matang nakatunghay sa kanya. Pinisil nito ang kamay niya na para bang ang dating sa kanya na kung kaya ba niya at magpakatatag siya. She nodded and stood up when she saw Draco go down the stage. Inayos niya ang pagkakasokbit ng bag niya at saka siya humakbang. Inaani ang lakas ng loob na wag siyang mapaluha sa pagpapaalam niya sa maglola. "Senyora?" Ani ang nakangiti. "Mauna na po ako at si Lily." Nakatingin sa kanya sa Divina, matalim ang titig. "Kung nalaglag ang baby ko, idedemanda kita." Pabalong pang sabi nito sa kanya pero pinagtaasan niya to ng kilay. "Why? Ano nangyari sa inyong dalawa?" Seryosong tanong ni Cordesa. "Let's not talk about it here." Ani Draco at saka hinawakan ang braso ni Divina. Kahit ayaw ni Herang tignan ay kusang dumako roon ang mga mata niya at panibagong bersyon ng sakit ang kanyang naramdaman. "Why? Ayaw mo bang marinig ang ginawa niya sa akin? She just hit me with her bag and I fell on the ground. Kung nakunan ako." "How?" Tumingin sa kanya si Cordesa at waring nagtatanong ang mga mata. "May CCTV naman sa restaurant, Mrs. De Silva. Yun ang makapagsasabi kung sinong nauna sa ating dalawa. Pasensya na po kayo, Senyora Cordesa, pero kailangan ko pong ipagtanggol ang sarili ko. Ayoko pong maapektuhan ang trabaho ko dahil sa mga salita ng asawa ng apo ninyo. Happy birthday po ulit at maraming salamat po sa pag-imbita ninyo sa akin. Hindi ko po malilimutan lahat ng tulong nyo sa mahirap kong pamilya at buhay. Sir Draco," she said and looked up at him. Sobrang sakit. There is no exact word to justify what kind of pain she feels at that moment while she's looking into his eyes. He is the love of her life. Draco is her first love. "Salamat po sa lahat. Dahil sa inyo'y naligtas ang tatay ko sa kamatayan." Di niya na napigil na wag maiyak. Si Cordesa napatutob sa labi habang si Divina iirap-irap. "Huwag ka nang umiyak, iha." Inawakan si Hera ng matanda sa braso. Di nga alam ni Hera kung saan ba siya naiiyak, kung sa mga sinasabi niya, sa pagpapamukha ng sitwasyon na siya ay duka o sa pagbubuntis sa Divina. Palagay niya lahat. "Hindi po. Talaga naman pong yun ang totoo. Kaya't sana mas sumaba pa po ang buhay ninyo dahil mabuti kayong tao kahit na napakayaman ninyo. Mas marami po kayong matutulungan." Niyakap niya matanda kahit na walang pasintabi at niyakap din siya nito pabalik. "Para kang namamaalam, wag ganyan, iha. Wala na po sigurong dahilan para magmalapit pa ako sa inyo." Tumikal siya at tinarap si Draco. Nakatitig to sa kanya at ang mga mata nito parang naluluha na ewan. Kinuha niya ang kamay nito at kinamayan pero agad din tong niyakap na Divina sa braso kaya tumalikod na siya.
Pinahid niyang luha at tinanguan si Lily na agad naman tumayo. Niyakap niya si Fatty pero tumayo rin to at sumama sa kanya sa paglalakad. Uuwi na ba tayo? Tanong ni Alma. Dito na muna kayo. Kami na muna't nakakahiya pag sabay-sabay tayo. Ihahatid naman siguro kayo ng service si Sir Victor. Si Lily iyon. Masama lang pakiramdam ni Hera kanina pa, di ba? Sige, mag-ingat kayo. Tuloy-tuloy siya sa paglalakad at walang lingon kanino man. Malayo ang kalsada pero kaya nila yon lakarin ni Lily. Ilang minuto lang naroon na sila sa gate. Ate, naiiyak na sabi ni Fatty sa kanya at niyakap siya. Parang ayaw siya nitong pakawalan. Uuwi na ako, Fatty. Ingatan mo ang sarili mo at si baby ha. Paglaban mo yung pagbubuntis mo sa daddy mo. Ikaw lang ang gagawa niyan at wala nang iba. Di naman masamang magpaliwanag sa magulang basta't may respeto ka pa rin at paggalang. Opo ate, magtatawagan pa rin tayo diba? Oo, ani rito at saka ito ang nilitian. Alagaan mo si kuya mo. Napaiyak siya saka mabilis tumalikod. Hila niya si Lily sa kamay niya at pigil na pigil pa rin ang sariling sumabog. Kahit sumasakit na naman tagiliran niya hindi niya iniinda. Dahan-dahan. Ani Lily na mapansin na ang lalaki pa rin na hakbang niya kahit na nga ba ang layo na nila sa mansyon. Pwede nang umiyak. Biglang pumihit si Hera at yumakap sa kaibigan. Malakas ang pag-iyak niya, tinayaan ang sarili na gawin iyon. Kanina pa niya pinipigil pero kung di siya umalis doon, baka doon siya humagulhol. She was so wrong for falling in love with the man who had a wife. Una pa lang mali na dahil binili nang naman niya si Draco, pero niyaan niya pa rin ang sariling mahulog. Kaya eto siya at iiyak-iyak ngayon sa isang sitwasyon na siya pa rin naman ang pumili. Sige lang, iiyak mo lang, nandito lang kami. Sobrang sakit, Lily. Nakaraos naman nga ako sa lahat ng pagsubok sa buhay namin, pero ang isang tong pinakamasakit sa lahat. Sobrang sakit na parang gusto ko nilang umuwi sa atin. Ayoko na. Hindi ko kayang makita siya pero dahil marami pa akong utang sa kanila, dapat kong pagtiisan. Ang dami kong dapat pagtiisan. Umiiyak na sabi niya rito. Pinahid ito ang mga luha niya at ito na may naluha na rin habang tinitingnan siya. Ngay maintindihan niya na ang pakiramdam ni Lily nung lokohin ito ng unang boyfriend nito. Sobrang sakit talaga na parang kahit sarili niyang laway ay ang pait. Nandito lang ako. Magkasama tayo sa restaurant. Sabihin mo muna kay Sir Draco yung desisyon mo. Hindi siya umimik. Di niya alam kung makakausap niya yun na hindi siya nagmumukhang tanga. Yumuko siya pero may tumigil na sasakyan sa likod nila. Kasabay na isang bosina. Bumabaron si Victor at binuksan ang likod na bahagi ng pick-up. Order from the boss. Don't let my lady walk home alone. Andito kaya't nagkatinginan silang magkaibigan. Sakay na. Tinangoan siya ni Lily pero sa loob niya ayon niyang maniwala sa sinabi ni Victor. Baka naman nagpapanggap lamang ito para bumuti ang kanyang pakiramdam. At dahil parang maiihi na siya na ewan, dahil sa sakit ng puso niya, sumakay na rin siya na sasakyan. Your lady is here inside my car? Yun ang chat ni Victor sa kanya habang naglalakad sila ni Divina papasok sa manson. Halos iwan niya ang babae at nipagsabay ayaw niya nang gawin. If she's really pregnant, pasensya na lang sa anak niya. Pero wala na siya ngayon. Nagbago ng damdamin niya at kung magkakaroon man ng ibang koneksyon, bata na lang at suporta. Yun lang. Sa living room sila napunta at pumamewang siya. May hawak sa Divina ang mga papel. Evidences para di ka maniwala. You can call the doctor if you want. He is an OB-GYN. Sorry kung lalaki nang nakuha kong doktor. He was the only available doctor. Yeah? Umisi siya at nagkunwaring tinitingnan ng mga dala nitong papel. Then why haven't I seen any sign? Sign? Takang tanong nito. Talagang naghanap ka pa ng sign ha? Anong oras ba tayo naghihiwalay sa bawat araw? Hindi tayo nagkikita. Akin ba talaga yan? Tanong niya pero lumagpak sa mukha niya ang mainit na pala ni Divina, kaya nanigas ang panga niya. Tumikwas ang sulok ng kanyang labi dahil sa ginawa nito. Ngayon pa lang umpisan mo nang kausapin ang anak natin na masanay na siya na hiwalay ang mga magulang niya. Nanlaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya at para bang di makapaniwala. How dare you? Napakawalang hiya mong ama. Do not accuse me of being an irresponsible father because you are also an irresponsible wife. Gigil na hinaklit niya ito sa braso at pinakamas na ng mukha. Oras na malaman kung nagsisinungaling ka at iba ang ama ng batang dinadala mo, makikilala mo talaga kung sinong De Silvang sumasamba sa'yo. Binitawan niya to at tinalikuran, pero nang lingunan niya si Divina nakahawak sa puson at may umaagos na dugo sa binti. Jesus Christ!
Parang tinakasan ni Jacko ng dugo sa mukha at agad niyang nabuhat ang dating asawa para isakay sa kotse niya, dalahin sa doktor. Kumawala ang mga luha sa mata ni Jacko habang naghihintay sa resulta ng pag-examine ng resident doctor sa isang ospital na di sikat sa Maynila ngayon at bagong tayo pa lamang. Lalaki nga ang doktor pero wala siyang pakialam. Nakasandal siya sa pader at mas sumamang sabihin, naghihintay siya sa text ni Hera. Di niya maunawaan ang sarili kung bakit wala siyang kasiyahang nararamdaman sa pagbubuntis sa Divina. Bigla ang pagbubuntis, take note. He's suppressing himself to stop thinking inappropriate thoughts about her pregnancy. Baka nga totoong buntis naman at siya talaga ang ama. Napakalaki ng kasalanan niya sa anak nila dahil sa kung ano-anong kaisipang tumatakbo ngayon sa buong sistema niya. The doctor went out of the room and he stood up. Mr. De Silva, right? Tanong ng lalaki sa kanya. This guy looks damn familiar. Yes, I'm Dr. Rayson Luther. Your baby is safe. Thank God. Naiusal niya. Please take care of the mother. Medyo maselan siya. May mga binibigay ako sa kanyang gamot kanina para inumin niya. Medyo mahinang kapit ang bata kahit na 2 buwan na. Kailangan niya ng bed rest. Complete bed rest. At huwag mo na ma-stress sa trabaho o sa kahit ano. Stress ang numero 1 contributor sa mga sakit ngayon. Tumango siya. Is there a way to find out if the baby is mine? Tahasan niyang tanong sa lalaki na kaagad na nagpatanga. There is a way, but are you not the father? Takang tanong pa nito. I don't know. Di naman sa kinakampihan ko ang sino sa inyo, ha? Pero paano ko ikaw nga talagang ama? Ilalagay mo ba sa alanganin ang sarili mong anak? Umiling siya. I suggest you wait for how many months from now, saka ka na magpa-DNA. Ililipat na siya sa kwarto maya-maya. Wala na siyang naging sagot pa at walang lakas na lang na naupo sa bench chair. Di siya matatahimik ng ganito, lalo pat may mga patunay na naghahabol si Divina kay Marlon. Agad siyang tumayo ulit, naglakad papalabas ng ospital. Mamamatay siya sa paghihintay. Walang naman ang utak niya kung di si Hera at lalo siyang pinahihirapan ng pag-iisip tungkol sa anak na ipinaama sa kanya. He found himself calling Marlon at hindi yun sumagot. Sumagot ka, puwisit ka? Gigil na sigaw niya sa aparato at ngaling-ngaling niyang iba to. Tinawagan niyang muli iyon at kahit na mapodpod ang screen ng smartphone niya, sa katatawag hindi siya titigil. Maya-maya ay sumagot iyon. Tang-ina mong hayop ka! Bulyo niya sa lalaki. Hayop ka rin, De Silva. Kaya ko makipagmurahan sa yung hayop ka. Huwag mong pinainit ang ulo ko na dati nang mainit, ha? Kadarating ko pa lang galing US. Problema mong demonyo ka. Kung si Divina. Oo, si Divina. Ikaw ba ang ama ng anak niya? Saglit itong napatda. Ano? Ikaw ang asawa, hindi mo alam? Answer me, Marlon. Di ako nakikipagbiroan sa'yo. She was always with you a couple of months ago. Diyos ko, De Silva. Wala akong kinalaman sa pagbubuntis ng misis mo. Negosyo lang sadya ko sa kanya, hindi ko na siya gusto. Sa maniwala ka man o hindi, wala kaming relasyon. Kaya ko yan patunayan sa'yo kahit magpa-DNA kami ng bata. Napabuntong hininga siya. Nasasaktan din siya para sa sarili niya. Daig pa niya ang gago. Bakit? Are you suspecting that it isn't yours? May iba pa ba si Divina? I don't know and I'm helpless. Para mapanatag kang hindi akong ama, willing ako magpa-DNA, De Silva. Hindi ako masamang tao. Si Divina ang kumontak sa akin dito sa Amerika dati pa. She had been there too. Nagkita pa nga kami doon kaya't nai-open sa akin ang firm. But God knows I was casual to her. I've been so formal. Wala akong kahit anumang intensyon o ano. Dahil kagagaling ko lang din sa breakup sa asawa ko. May lalaking asawa ko at nakipaghiwalay ako na mahuli ko. Alam ko kung paano magagawan at maloko kaya hindi ko balak gawin sa iba. Kaya ang gusto ko dalaga. Lalong hindi mo makukuha si Era. Whatever you say. Oras mapatunayan kung ikaw ang ama nito, mapapatay talaga kita. Tawagan mo ako kahit anong oras, De Silva, makakaasa ka. He ended the call and a nurse was standing at the door, looking at him. On the wall, he saw the resident physician's name. Dr. Rayson Luther R.L. General Hospital. Sir, kayo ho ang asawa ni ma'am? Hindi siya umimik pero hindi niya na kaya pang tanggapin na mag-asawa pa rin sila. Hiwalay na kami. Yumuko yon at tumango. Ililipat na po siya sa kwarto. Pwedeng bantayin mo muna siya? I cannot stand beside her. Baka lalo lang mapasama ang lagay niya. Tumango muli yon at tiningnan siya. He walked away. Iiwas siya dahil baka kung ano-ano pa ang masabi niya. Anak man niya o hindi ang bata, ayaw niyang may masamang mangyari. Dahil wala naman yung muwang.
Kung kanino man yon, kanya man o ibang lalaki, tulad ni Fatty, na anak ng mommy niya sa ibang lalaki, hindi niya gugustuhin mapahamak. Isa pa, kailangan niya mapag-isa dahil itong lito siya sa gagawin. He wanted DNA testing right this very moment, but how? Maraming sasakripisyo kapag ginawa ayon, pero iisa lang kanyang nasisiguro. Di na talaga niya kayang pakisamahan sa Divina ngayon, kahit para sa bata na lang. Sumakay siya sa sasakyan at saglit na napasandal sa upuan. Nakatingin sa pribadong ospital na yon. Nakita niya si Raquel na halos tumakbo papasok doon, nagmamadali. Tama nang ang biyanan niya magbantay sa anak nun, dahil siya hindi niya yun kayang gawin. All of a sudden, everything turned so hard. Di matanggal sa isip niya ang mukha ni Hera kanina habang nagpapaalam sa lolo niya at sa kanya. Her words were simple, yet he knew that it came out along with her pain. Kayang itago ng mukha na ng sakit pero hindi ng mga mata. Napapikit siya at naparunok. He would never forget such a beautiful and innocent face, full of pain. Hera? Naluha siya habang nakapikit. She just has to hold on. Tutuloy pa rin niyang annulment at walang nagbago sa damdamin niya. Binuksan niyang muli ang smartphone at napasinghot na lamang. Pinahid ang mata. Draco, baby, don't leave. Nothing has changed. Masela ng pagbubuntis sa Divina pero itutuloy ko pa rin ang annulment. Just wait for me. I love you and her pregnancy cannot ever change that. Naghintay siya ng kaunti. Tangina, walang sagot. Paano ba namang nabuntis niya yon? Di niya na maintindihan ang nangyayari. Di na talaga sila nagtatalik pero noong mga nakaraang buwan, mayroong pagkakataon bago niya nakilala si Hera. Kung alam lamang niya, sana hindi na nangyari pa. Pinausad niya ang sasakyan at lumarga na. Pinindot niya ang numero ni Fatty roon at sumagot naman kaagad ng kapatid niya. Kuya? Anito kaagad sa kabilang linya. Si Mama? She's still awake and really waiting for your call. Loudspeaker ko. Draco, kumusta? Okay lang ma, I left the hospital. I cannot stand beside her ma. Baka kung ano-ano pang masabi ko, makasama sa bata. Pagod na sambit niya. Draco, bakit ka nagdududa na ikaw ang ama? May kailangan pa ba akong malaman ha? Sumasakit ang ulo ko kaiisip. I am too old for this kind of drama. Sabihin mo ang totoo. Nakausap ko si Marlon Alonte. Nagsabi siya sa akin inuutusan siya ni Divina na hiwalayin ng asawa niya at hiwalayin din niya ako. Oh my God, are you sure about it? Baka siyang ama. No ma, nakausap ko siya kanina lang. He's not the father and he was willing to take a maternity test. Kung ganoon apo, ikaw nga malamang. Dalawang bagay lang to mama. Ako ang ama o hindi. Siya buntis. Ayaw na ayaw niya magkaanak ma. Paano siya mabubuntis? For sure kaya hindi siya nabubuntis sa loob ng 3 taon. May ginagawa siyang paraan. Di ako makapaniwala na nabuntis ko siya. Ang inaalala ko ngayon kung totoo man, ayoko ipagsapalaran ng anak ko kapag pinilit ko si Divina na masunod ang mga gusto ko. Like what happened earlier. Halos makunan siya. I have to wait a little while. Kikilos ako. Bumuntong hininga siya. You have a point, apo. Just take care. Ayoko masaktan ng apo ko kung sakali kapag nakunan si Divina. Ngayon, naiisip niya na ang anak niya ay lalaki katulad niya. Hiwalay ang mga magulang. At kung siyang tatanungin, it's not bad to have a broken family, especially if the parents aren't longer connected to each other. Kung toxicity lang din naman ang makikita ng mga anak niya habang lumalaki, anong silbi ng pagiging buo ng isang pamilya? At ngayon baka hindi pa siya nagiging ama dahil pinapaunawa pa sa kanya ng Diyos na ang pagiging magulang di lang basta pagsuportang pinansyal sa anak o paghubog ng pagkatao noon. Obligasyon niyang bigyan niyo ng magandang pagsasama sa mga magulang, hindi yung bangayan at batuhan. Sa kaso ni Divina, anong magandang ehemplo ang ipakikita nila sa bata? Wala. At hindi pa siya talo dahil malakas ang loob niya. Ginagawa lang to ni Divina para balikan niya. Pero pasensya na dahil di na siya mauuto pa. Napatda si Hera sa may pintuan nang buksan niya iyon at walang tulog na itsura ni Draco ang nabungaran niya. Nakaupo ito sa isang bato, nakatulala sa may carpet. Wala ito sa kaayusan at agad na napatayo na makita siya. Parang first time yon sa pakiramdam ni Hera. May kaba. Bakit ka nandito? Aalis na ako mamaya? Nagpakailing-iling sa Draco sa kanya. Agad kinuha ang kamay niya. No, you stay here. Maluha-luha ang mga mata nito at ipinasok siya sa loob. Tsaka siya hinalikan sa labi. Di siya nakatutol pero hindi rin siya nakatugon. You love me, right? He asked. Pero magkakaanak na kayo at ayokong alisan ng tatay ang bata na yan. Ginagawa ko yun. Naparunok siya dahil namuo ang mga luha niya. Kasi
para na rin sa sarili ko. Ayokong kagaya mo, sumbatan ako na magiging anak mo dahil inagaw kita sa kanila. No! Tumaas ang boses ni Jacko at napatalikod, tsaka humawak sa may bewang. Wala kang inagaw, tandaan mo yan. It was my decision to take you, make you stay and ask you to stay. Ayokong mawala ka. Humarap to sa kanya at nakita niya ang pagluha nito. Dinilaan nito ang labi at saka umiling. I don't want to lose you. I ask you to hold on. May asikasuhin lang ako, baby. Please naman. Iniling hakbang siya nito at hinawakan siya mula sa mga kamay. Please naman, wag ganon. Anito pa at saka hinalikan ng mga palad niya. Naparunok na lamang ang dalaga. Gusto niyang maging masaya dahil nakikita niya ang pagmamahal nito sa kanya. Pero paano? Ngayon pa lang nakokonsensya na siya. Kagabi nang ihatid siya ni Victor sa townhouse, wala siya sa sarili. Pagdating niya, nahiga na siya at umiyak. Nakarinig siya ng tunog ng sasakyan kaya sumilip siya at sa sasakyan nito nakita niyang nakaparada. Dito ba to natulog sa labas ng bahay? Sasamahan ko lang si Fatty sa Cebu tapos babalik ako. Mag-iimbestiga ako? Napakunot noo siya. Anong iimbestigahan mo? Kung ako ba talaga ang ama ng bata? Diyos ko, Draco. Bulalas niya rito. Umayos ka nga. Malaking kasalanan sa anak mo ang iniisip mo. Natutop niya ang noo at napailing siya pero ang pinagtatakan niya, ngumiti ito. Ano? Aniya. Sobrang bait mo talaga na kahit nagsiselos ka, nasasaktan, hindi mo kaya mag-isip na masama sa bata. Sira ulo ka? Aniya pa. Wala naman kasi yung mawang. Kung si Divina pa, lalaban ako ng sapakan. Pero ang anak mo, sus ko, bakit ka nag-iisip na hindi yun sa'yo? Malimit may mangyari sa amin, Hera. Bilang lang sa daliri dahil hindi niya ako matandaan. Kailan ang huli? And I was wondering why all of a sudden she's pregnant. She did not want to bear a child and I have to investigate. Something is wrong. Huwag mo naman akong iwan ngayon, baby. Paano pa ako kung iiwan mo ko? O di mo ako papansinin? You're the only reason why I'm trying to figure out this thing. Tunoy ang annulment pero sa ngayon, kailangan kong pakisamahan sa Divina. Nasa ospital siya. Dinugo na nagtalo kami kagabi. Wow! Di napigil na bulalas niya. Pinahid ni Hera ang mga luha. Natumba nga siya sa may parking, di naman dinugo. Tapos nakipagtalo lang, dinugo na. Ano yon, may baon siyang ketchup sa panty niya? Napatulala sa kanya si Jacko kaya't napakarap siya. Pasensya na, hindi ko pala yung dapat sinabi. It's okay. Sambit nito at saka siya niyakap sa ulo at tinilikan sa noo. Papasok ka ba? Oo, marami akong utang. Baby naman, biro lang. Ngumiti siya. Di niya ito matiis. Kahit anong pilit niyang sabihin sa sariling iniiwasan niya na ito, di niya ito magawang iwan ngayon. Jacko needs her. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkabalisa. Umiyak pa ito, bakit na hindi ginagawa na isang nakilala niyang Jacko de Silva. Di ka na ba aalis? He asked her sweetly. Di pa man lang siya nakakasagot, niyakap na siya nito na mahigpit, na halos ikakapos niya ng hininga. Tingin mo makakaalis ako? She almost giggled. Natawa ito at gigil siyang hinalikan sa noo. You don't have the right to leave me after making me feel this way. Hahanapin kita kahit saan pa, Hera Clemente. Tandaan mo yan. Jacko chapped her nose with his forefinger. Kumain ka na ba? Nag-aalalang tanong niya rito. Ito ang bersyon ng lalaking may abags pero lumalaban pa rin ang kagapuhan. Jacko shook his head so she pulled him to the chair. Kaya pala. Nagumpisa siyang maghanda na makakain ito na mapansin niyang nakatitig ito sa kanya. He still looked so worried. Gusto niyang magbunyi ni isang tulad nito ang masyadong apektado kung mawawala siya pero di niya yun magawa. There is no need to rejoice. I'm sorry about last night. You cried. You were hurt. He said and she just shrugged. Normal sa buhay ng tao pero aaminin ko. Sobrang sakit yung taong mahal ko magkakaroon ng anak sa dati niyang asawa at may magkokonekta sa kanila. Pero naisip ko wala akong magagawa kung doon ang gusto mo. She was salted when he pulled her hand. Sa'yo ko gusto. Ang bata lang gusto ko kung akin yon o kung talagang buntis siya. Ewan ko mababali ako sa pag-iisip. A big part of me really doubted it. I am still doubting it. I have to find a way but I don't know how. Kaya't sa ngayon pakikisamahan ko siya. Please huwag kang masaktan. Ikaw ang mahal ko, Hera. Napilitan siyang tumango dahil tingin niya talaga dito. Hopeless na to ngayon. Kapag dinagdagan pa niya, paano na ito? Lumipad siya sa likod ni Jacko at niyakap to sa balikat. Magtatrabaho lamang ako? Balitaan mo ako parati kahit text lang okay na.
Thank you. Naiyak na sabi nito kaya naman hinalikan niya to sa pisngi. Nandito lang ako, tahan na. She told him and hugged him tighter. Kaya siguro niya pinatatag ng pagsubok dahil kailangan siya ni Jaco ngayon. Para siyang natutroma ng tangkainan ni Hera na bumaba ng kanyang sasakyan. Ayaw na niya tong umalis sa tabi niya pero hindi naman po pwede. Bababa na ako ha? Paalam nito. Huwag ka nang malungkot. Paano maniniwala sa Divina na ayos kayo? Kung paano mas ikaw pa ang namatay ng ama kesa sa kanya. Natawa ito sa sinabi kaya't napangiti rin siya. Pero may dating yon sa kanya. Parang baliwala lang kay Divina ang pagwala ng daddy noon. Hera was giving him some hints unconsciously. Kanina pa siya nagkaroon ng ideya sa mga sinasabi nito. Di lang niya gana maproseso dahil tuliro pa siya. Mag-ayos ka na ha? Nandito lang ako sa restaurant. Mas mabuti sigurong wag na muna tayong magkita. That is not possible. Di naman ako maglalagay kay Divina. Sa opisina ko kay mama tapos sa asikasuin ko si na Connor. Okay, sabi ko nga. Pupuntahan mo na lang ako anytime. Mag-iingat ka ha? Yan lang? His eyes were so weary. She smiled and pinched his cheeks. I love you, Jaco de Silva. I love you so much. Anito sa kanya, tinilikan siya sa labi. Bumaba ito sa sasakyan at diretso naglakad papunta sa restaurant. Di siya sumuna dito, tinanaw lang ito hanggang sa makarating doon. Nga makita niyang lumiko na si Hera, papasok sa may Macho Cafe. Saka siya umalis at lumiko papakaliwa para umuwi sa dati nilang bahay. Napakakukulit ng mga kaibigan niyang walang humpay na tumatawag sa GC kagabi pa pero hindi niya sinasagot. Wala siyang pagkukwentuhan. Wala siya sa mood na nood na makinig sa kwento ng kahit na ano. Si Victor nga nakabitin din sa eret walang alam. Speaking of Victor, naalala niyang doktora na kakontak nun. Isang OB-GYN. May mga kailangan siyang itanong doon ngayon na. Agad niyang pinihit ang sasakyan para puntahan ng doktor na yon. He asked to ask some questions about pregnancy. Di niya uumpisa ng paghahanap sa negatibong kutob ng kanyang damdamin. But before that, he has to take a shower first. Mukha na nga siyang dugyot, tangina. Dati posturado siya at napakabango kapag pinupuntahan si Hera. Nakakadalawang ligo pa siya at halos isang blade ng pabango ang ginagamit niya. Pero ngayon wala sa isip niya kung isang taon man siyang hindi nakaligo. Basta magkaharap sila. He was trying to enter the house last night but it seems like the latch inside was locked. Di na siya nagpumilit pang pumasok. Instead, he just waited inside his car. He didn't get enough sleep but it was worth it. Pumasok si Jaco sa loob ng kwarto ni Divina para mga nakakita ng multo ang mag-ina. Si Raquel agad na parang napaiwas habang sa Divina na natiling nakatingin sa kanya. He had sensed something with his woman's face but he ignored it for a while. Napakalakas ng kutob niya na may mali pero di niya pa matukoy kung ano. Walang sumalubong sa kanyang nagbabagang bunganga. Salamat. Umiwas si Raquel sa kanya at pumunta sa may sofa. How's the baby? Tanong niya sa dating asawa nang umitis sa kanya. It's fine. Going to work? Tumango siya. Nakatayo lang siya sa may distansya rito at wala siyang planong lumapit ng sobra. Gabi na ako makakabalik. Bukas siguro ang flight namin papuntang Cebu. I guess you have to stay here with your mom? Sasama ako. Divina, baka makasama sa bata. Bata? Puro bata? Ay ako. Agad nitong singhal sa kanya kaya't naitaas niya ang kamay niya. Okay, I will ask the doctor if you can come. Pero kung mas mabuting mag-bedrest ka muna, hindi puro sarili mo ang dapat isipin mo. May baby kang dinadala. Aniya rito at napabuntong hininga ito. Ask the doctor. For sure magpa-private plane kayo. Here he is. Anito nang pumasok si Dr. Mayer. Good morning. Doc, pwede ako mag-Cebu, di ba? Sasama ako sa asawa ko. Magpapa-private plane sila. Sasakay sila sa sasakyan. Di naman ako mapapana, di ba? Saglit na tumungga ang doktor tapos ay tumango. As long as it doesn't require any work that requires too much effort or strength, okay lang. Wala na bang bleeding? A small amount, dark brown. Good. Di siya nakaimik. Don't stress your wife, Mr. De Silva. She needs support and company. You must give her that. Tumango siya pero sa loob nakatiimbagang siya. Pakiramdam niya binabatukan siya ng buong sansinukob. That is the feeling of being forced to do some things that Sarah doesn't desire. Napakasama pala ng pakiramdam na mapilit gawin ang isang bagay na di naman bukal sa loob niyang gawin.